Nakatanggap muli ang Philippine Navy ng mga supply ng Hamina-class fastest attack ships. Sa isang makabuluhang pag-unlad na nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pandagat, inihayag ng Philippine Navy ang pagbabalik nito sa supply at operasyon ng Hamina-class fast attack ships. Ang napakahalagang desisyon na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang pasulong sa paghahangad ng bansa ng isang mas matatag at modernong puwersa ng hukbong dagat. Ang Hamina-class, na kilala sa kanilang mabilis na bilis at mabigat na firepower, ay dati nang naging bahagi ng armada ng Philippine Navy. Gayunpaman, pansamantala silang nagretiro noong 2017 dahil sa mga hadlang sa budget at mga issue sa pagpapanatili. Ang anunsyo ngayong araw ay nakatakdang muling pasiglahin ang hukbong dagat ng Pilipinas, at igiit ang presensya nito sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Ang Hamina-class fast attack ships ay kilala sa kanilang kahangahangang liksi, makabagong teknolohiya, at kapansin-pansing mga kakayahan. Ang mga sasakyang dagat na ito ay idinisenyo upang gumana sa mga litoral at archipelagic na kapaligiran, na ginagawa itong perpektong akma para sa malawak na kapuluan ng Pilipinas at sa estratehikong lokasyon nito sa Southeast Asia. Ang desisyon na muling ipakilala ang mga ito sa armada ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno ng Pilipinas na palakasin ang maritime security nito at ang hangarin nitong magkaroon ng mapagkakatiwalaang puwersa ng depensa. Ang tagapagsalita ng Philippine Navy na si Kapitan Maria Santos ay nagsalita sa media sa isang press conference sa Maynila, kung saan nagbigay siya ng mga pananaw sa desisyon. Ang muling pagkuha ng Hamina-class fast attack ships ay bahagi ng aming patuloy na pagsisikap na gawing moderno at palakasin ang Philippine Navy. Ang mga sasakyang ito ay mahalaga sa aming diskarte sa seguridad sa dagat, dahil sila ay may kakayahang mabilis na tumugon sa mga banta sa ating teritoryong karagatan at sa Timog China Sea. Binibigyang diin ng hakbang na ito ang ating pangako na pangalagaan ang ating pambansang interes at mag-ambag sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang Hamina-class fast attack ships ay nilagyan ng makabagong teknolohiya, kabilang ang mga anti-ship at anti-aircraft missile system, torpedo launcher, at advanced na radar at sensor system. Ang kanilang bilis at kakayahang magamit ay nagbibigay daan sa kanila na mabilis na tumugon sa mga umuusbong na sitwasyon, na ginagawa silang isang mabigat na puwersa sa rehiyon. Ang desisyon na muling ipasok ang mga sasakyang ito sa arsenal ng hukbong dagat ng Pilipinas, ay pinuri ng mga kaalyado at kasosyo sa rehiyon. Ang Japan at United States, dalawang pangunahing kaalyado ng Pilipinas, ay nangako ng kanilang suporta para sa hakbang, na nagbibigay din sa kahalagahan ng isang malakas at may kakayahang Philippine Navy sa pagpapanatili ng panrehiyong seguridad at katatagan. Sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Hiroshi Suzuki, "We welcome the Philippines' decision to reintroduce the Hamina-class fast attack ships in their fleet. This shows their commitment to strengthen their maritime capabilities and maintaining peace and stability in the region." Naglabas ng pahayag ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila, kung saan ipinahayag nila ang kanilang suporta sa desisyon ng Pilipinas, na nagsasabing, ang muling pagkuha ng Pilipinas sa Hamina-class fast attack ships ay binibigyang diin ang kahalagahan ng isang libre at bukas na Indo-Pacific. Pinupuri namin ang Pilipinas para sa paggawa ng hakbang na ito tungo sa pagpapahusay ng seguridad sa dagat. Ang hakbang na ito ay inaasahang higit pang mag-aalala sa Beijing, na nagkaroon na ng mga alitan sa teritoryo sa Pilipinas na South China Sea. Ang pagiging mapanindigan ng China sa rehiyon ay nag-udyok sa ilang mga kalapit na bansa na palakasin ang kanilang mga kakayahan sa hukbong dagat. Ang pagbabalik ng Hamina-class fast attack ships sa Philippine Navy ay malinaw na senyales ng pangako ng bansa sa maritime security at determinasyon nitong protektahan ang soberanya at interes nito sa South China Sea.
Binibigyang diin ng desisyong ito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang malakas at modernong puwersa ng hukbong dagat sa rehiyon upang matiyak ang katatagan, kapayapaan, at pagtatanggol sa mga karagatang teritoryo. Sa katunayan, ang pagbabalik ng Hamina-class fast attack ships sa Philippine Navy ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng hindi natitinag na dedikasyon ng bansa sa maritime security at ang pangangalaga sa soberanya at interes nito, partikular sa South China Sea. Binibigyang diin ng estratehikong desisyong ito ang kritikal na papel na ginagampanan ng Pilipinas sa katatagan at seguridad ng rehiyon, na may mga implikasyon na umaabot ng higit pa sa mga kagyat na teritoryo nito. Ang South China Sea ay naging pugad ng mga tensyon, na minarkahan ng mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at pakikipagkumpetensya sa pag-angkin ng ilang mga bansa, kabilang ang Pilipinas at China. Ang muling pagpasok ng mga advanced na asset na ito sa inventaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas ay isang patunay sa kapasiyahan ng bansa na itaguyod ang mga karapatan nito at protektahan ang integridad ng teritoryo nito. Ang pagpapanatili ng isang malakas at modernong puwersa ng hukbong dagat ay napakahalaga para sa Pilipinas, dahil tinitiyak nito ang kakayahang tumugon ng epektibo sa mga umuunlad na hamon sa seguridad at pangalagaan ang mga hangganang pandagat nito. Ang Hamina-class fast attack ships, na kilala sa kanilang bilis at lakas, ay nagbibigay sa Pilipinas ng mahalagang kalamangan, na nagbibigay daan sa mabilis na pagtugon sa mga potensyal na banta, at ang kakayahang igiit ang presensya nito sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Higit pa rito, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa mas malawak na konteksto ng rehiyon, kung saan maraming mga kalapit na bansa ang nagpapatibay sa kanilang mga kakayahan sa dagat bilang tugon sa isang lalong mapamilit na China. Ang mga aksyon ng Pilipinas ay naaayon sa lumalagong kalakaran sa Timog Silangang Asya, ng pagpapalakas ng mga puwersa ng hukbong dagat upang protektahan ang pambansang interes, at mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang kahalagahan ng maritime security sa South China Sea ay hindi maaaring palakihin. Ito ay isang kritikal na daluyan ng tubig, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi pati na rin para sa pandaigdigang kalakalan, dahil nakikita nito ang malaking bahagi ng trapiko sa pagpapadala sa mundo. Ang pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag sa mga tubig na ito ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng Hamina-class fast attack ships, ay nag-aambag sa sama-samang pagsisikap na ito, na nagbibigay diin sa magkabahaging interes ng rehiyon sa pagpapanatili ng bukas at mapayapang karagatan. Ang desisyon ay nagpapahiwatig din ng isang mas malalim na pangako sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing kaalyado sa rehiyon, tulad ng Japan at Estados Unidos. Ang dalawang bansa ay nagpahayag ng kanilang suporta sa pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang mga kakayahan nito sa pandagat. Ang ganitong suporta ay nagpapatibay sa magkakaugnay na interes sa seguridad ng mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific at nagpapalakas sa network ng mga pakikipagsosyo sa seguridad. Habang patuloy na pinalalawak ng China ang presensyang militar nito, iginigiit ang mga pag-aangkin nito sa South China Sea, lalong nagiging mahalaga para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tiyaking nagtataglay sila ng mga kinakailangang kasangkapan para protektahan ang kanilang soberanya at interes. Ang Hamina-class fast attack ships, kasama ang kanilang advanced na teknolohiya at versatility, ay makabuluhang pinahusay ang kakayahan ng Pilipinas na pamahalaan ang mga hamon sa maritime at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bilang konklusyon, ang pagbabalik ng Philippine Navy sa Hamina-class fast attack ships ay isang estratehiko at simbolikong hakbang na sumasalamin sa hindi natitinag na dedikasyon ng bansa sa maritime security at pagtatanggol sa soberanya at interes nito sa South China Sea. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang malakas at modernong puwersa ng hukbong dagat, ang Pilipinas ay nag-aambag sa katatagan ng rehiyon, kapayapaan, at proteksyon ng mga teritoryong katubigan, habang pinatitibay din ang papel nito bilang pangunahing manlalaro sa dinamikong tanawin ng seguridad ng Indo-Pacific.